At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po'y patuloy na mag-aaral sa aklat ng mga taga-Korinto. At ating pong ipagpapatuloy, tayo po'y natapos nung nakaraan sa talatang 10 ng unang Korinto, kaya ipapatuloy po natin sa 11 at ating pong babasahin hanggang sa 21. Kaya pangunahan ko po ang pagbasa at sundalangin niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Dito po sa 11, yan sabi, sapagkat pinaralastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe at sa inyo, nasa inyo may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Nabahagi baga si Kristo? Pinakubaga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ni naman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. At binautismuhan ko rin naman ang sambahayan ni Estefanas. Maliban sa mga ito, di ko na maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang ipangaral ang ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng salita, baka mulan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong, isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba, mga eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa libutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Hanggang dyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya kung ibabalik natin yung 11 hanggang 13 na sinasabi, sapagkat pinatalasta sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahay ni Chloe na sa inyo may pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabing, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. Kaya nga sabi sa 13, nabahagi baga si Kristo, ipinakubaga sa krus si Pablo dahil sa inyo, o binautismuhan kayo sa pangalan ni Pablo. Kaya nga, nung paman, sa panahong ng mananampalataya o Kristiyano nung una, ay nagkaroon din po sa kanila ng ganitong suliranin, nagkaroon po ng pagkakabaha-bahagi ang mga mananampalataya. Kaya nga, ang sabi niya dito sa talatang 10, ang sabi ni Pablo, unang Korinto 1:10, kaya ang sabi dito ni Pablo, gayon may pinamanhid ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay. Kaya dapat po tayo magsalita lang ng isang bagay. At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabaha-bahagi. Hindi po tayo nararapat sa atin na tayo nakakaroon ng pagkakabaha-bahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kaya dapat po sa ating mga mananampalataya ay hindi po nakakaroon ng pagkakabaha-bahagi ang mga mananampalataya. Nang sabi nga po rin po dito sa unang Korinto, Kapitulo 3, sa 4 at 5, kaya nga sabi dito, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ang iba, ako'y kay Apollos, sabi, hindi baga kayo mga tao? Ay. Ano nga si Apollos at ano nga si Pablo? Sabi, mga ministro sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya. Sila po yung mga ministro pa sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. At sa bawat isa ay sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Yan po ay mga ministro.
Kaya nga hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya nga ano sabi nga sa 13, 1:13 nitong ating pinag-aaralan, kaya nga sabi, nabahagi baga si Kristo? Ipinakumbaga sa krus si Pablo dahil sa inyo. Binaptismo baga kayo sa pangalan ni Pablo. Kaya nga, hanggang sa panahon din po ito, sa panahon natin, ganyan po tayo ay marami ang pinangangaral, ang Kristo, pero tayo nagkakabahabahagi. Ano po ang isang dahilan kaya yan ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi? Na ang sabi nga po dito sa Roma Kapitulo 10, sa talatang 3, kaya nga ito yung nagkakaroon ng ang sabi nga dito sa 10:3, sabi, sapagkat sa hindi lang pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Kaya isa po sa dahilan na kung bakit nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Ay isa lang po naman ang ating ipinangangaral, ang Kristo. Pero nagkakaroon po ng pagkakabahabahagi. Yung pong pagsusumakit na maitayo yung sariling kanila. Kaya yung pong mga nagkakaroon ng pagkakabahabahagi ay yung po ay hindi na tayo lumalakad ayon sa Espiritu, kundi lakad na po iyan ng laman. Na sabi nga po dito sa unang Korinto Kapitulo 3, kung ganyan pong nagkakaroon ng pagkakabahabagi, yan po yung lakad na ayon na sa laman. Sabi sa unang Korinto 3:3, sabi, sapagkat kayong mga salaman, sabi, sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugo at pagtatalo-talo. Ganyan po nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Sabi, sapagkat kayo mga salaman, sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo. Hindi ba kayo mga salaman? Kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao. Yan po ang kaugalian ng tao. Dahil nga po yan sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Hindi na po sila papasakop sa katuwiran ng Diyos. Nga sabi sa 4, sapagkat kung ang sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ang iba, ako'y kay Apollos, hindi ba kayo mga tao? Kaya nga ano sabi sa atin, nabahagi ba si Kristo? Pinakumbaga sa krus si Pablo dahil sa inyo o binaptismo kayo sa pangalan ni Pablo? Kaya nga po, diyan po nagkakaroon tayo ng pagkakabahabahagi na yun po hindi nararapat sa tunay na mananampalataya. Kaya sabi po sa Galacia Kapitulo 5, kaya pong mga ganyan ay po lumalakad ayon sa laman. Sabi sa Galacia 5, sa talatang 16, ano sabi? Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Hindi po lakad ng Espiritu kung tayo nagkakaroon ng mga pagkakabahabahagi. Sinasabi nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay magkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Dapat po, tayo ay lalakad ng ayon sa Espiritu. Hindi po tayo magkakaroon ng mga pagkakabahabahagi. Na ito po nga ay nangyari na rin nung una sa panahon ng mga kina Pablo. Kaya nga ito yung sinasabi ni Pablo. Sabi, nabahagi baga si Kristo, pinakumbaga sa krus si Pablo dahil sa inyo o binaptismo baga kayo sa pangalan ni Pablo. Kaya nga sa 14, ano sabi? Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismuhan ang sino man sa inyo maliban si Crispo at si Gayo. Baka masabi ni naman na kayo binautisman sa pangalan ko. At binautisman ko rin naman ang sambahayan ni Estepanas. Maliban sa mga ito, hindi ko na maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Kaya, kung makikita natin,
sapagkat tinanong natin yung iba, oh, saan ka nabautismuhan? Ang sasabihin, doon sila binautismuhan sa pangalan ng kanilang sekta o sa pangalan ng relihiyon. Pero sa ating tunay na mananampalataya, saan po tayo nabautismuhan? Ang sabi nga, tayo po'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pero yung mga kaya nagkaroon ng pagkakabahabahagi at sasabihin, doon sa ganong sekta o sa ganong rin, doon ako nabautismuhan. Pero sa ating, kung tayo na saan ka nabautismuhan, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung nga sinasabi dito sa Gawa 2:38, kasi sinasabi, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo. Sabi, sa pangalan ni Hesus Kristo. Doon po tayo, doon tayo karoon ng pagkakalakip sa kanyang kamatayan. Kaya po tayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Kaya po tayo ay nagpapabautismo sa pangalan ng yun po ang ating pagkalakip sa kanyang kamatayan. Dahil nga po dito sa Roma 6:3 na sinasabi, hindi ba kayo nalalaman, tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus na nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguloy sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay ganyan din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakaroon naman tayo, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguloy. Kaya nga tayo po, yung tunay na kay Kristo, tayo po inabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Yung iba, pag natin mo, ako doon nabautismuhan sa ganung, ang sasabihin, doon sa ganung pangalan ng kanilang sekta o sa pangalan ng kanilang relihiyon. Kaya hindi nga po yung, kaya nga po sinasabihan ni Pablo na sa inyo, merong mga pagkakabahabahagi. Ganyan po ang nangyari sa panahon ding iyon. Kaya nga dito sinasabihan ni Pablo na sabi, kaya nga hindi ba kayo mga salaman? Yung sa 3:3 uli, sapagkat samantala sa inyo may mga paninibugho o pagtatalo, hindi ba kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao? Sapagkat ang kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ang iba, ako'y kay Apolos, hindi ba kayo mga tao? Kaya po may mga salaman. Kaya pagka sinabi, anong iyong kwan? Ako ang sasabihin na doon sa kanilang ganung relihiyon. Sa atin po, tayo po kay Kristo. Tayo po ang ating pong nasampalatayanan, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya, kung tinatanong tayo, ano bang inyong sabi? Ako ang sinasabi ko, kami mga Kristiyano. Doon kami sumasampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat yun po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa na sa Kanya. Ang sabi nga dito sa Roma, Kapitulo 1, talatang 16, sapagkat hindi ko kinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng bawat sumasampalataya. Yun po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katawiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon po tayo. Kaya tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Sa 17, kaya nga dito sinasabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang
mangaral ng Ebanghelyo. Siya nga talaga pong si Pablo ay po hindi sinugo upang bumuhat. Pero sinasabi po naman ni Pedro, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Yung pong marunong magbautismo. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng salita. Siya po hindi sa karunungan ng salita. Baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Kaya, ang sabi nga niya dito sa unang Korinto, sa 2, simulan natin sa 1, kaya nga sabi dito ni Pablo, ako, mga kapatid, ng pumariya sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Sapagkat nga po, bagaman siya itinawag na ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga sabi niya, ako, mga kapatid, ng pumariya sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo Jesus at siya'y napako sa krus. Ilang po ang kanyang ibinabalita. Yung pong si Hesus Kristo na napako sa krus. Yung po ang inaaral niya, yung pong Ebanghelyo. Sa 3, ang sabi, at ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Sabi. At ang aking panalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan. Hindi po siya ganun nangangaral. Yung pong sila'y, kasi di katulad sa panahon ito, talagang mahikayat ka lang kung ano-anong mga pakulo ang mga ginagawa ng mga nangangaral ngayon. Pero dito ang sabi ni Pablo, ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu ng kapangyarihan. Kaya nga sabi niya sa 5, upang ang inyong pananampalataya, para po ang ating pananampalataya, sabi, ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Para po ang ating pananampalataya ay masalig sa karunungan ng Diyos. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, iba po kasi sa panahong ito ang mga nangangaral at sapagkat karamihan po naman yan ay mga nag-aral sa mga seminar, sa pamantasan ng mga iba na po, hindi na po katulad ng pangangaral ng mga apostol. Kaya dito sa talatang 13 nitong unang Korinto 2:13, kaya nga sabi dito na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, sabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Hindi po yun dapat ang ating hindi po yun sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu. Doon po tayo lalakad. Doon po sa itinuro ng Espiritu. Kaya nga sabi, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iwinawang natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ganyan po tayo dapat mangangaral. Hindi po tayo magpapaliwanag sa ganang ating sarili. Hindi po yung sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Kaya po, tayo ay talata po. Sapagkat yun po ang bilin sa atin dito ni Pedro na ang bawat salita ng hula ay hindi magmumula sa sariling pagpapaliwanag. Para po, ano ang sabi, na sabi nga po ni Pedro sa kanyang sulat sa 2 Pedro
1:20, nasabi na malaman muna ito na ang alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Kahit araw po tayo, hindi po magbubuhat sa atin. Yung ganun po ituturo ng Espiritu. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Kundi ang tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Dapat po ang ating pong sasalitain ay buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. Dapat po ang tao yung pong buhat sa Diyos. Yung pong salita, dito po tayo kukuha. Na sabi nga sa ikalawang Samuel sa kapitulo 23 sa talatang 2, kaya nga dito yung sinasabi, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Yung pong Espiritu ng Panginoon. Dapat po yun ang magsasalita, sabi ni Samuel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita ay sumaaking dila. Yung pong mga salita, yun po ang ating sasabihin para po tayo ang ating pangangaral ay huwag masalig sa karunungan ng tao. Para tayo po ay ang ating hindi magbuhat sa ating sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Dapat po ang ating po sasalitain ay buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. Kaya hindi po tayo dapat magsalita ng sa ganang ating sarili. Na sabi pa nga dito sa aklat ng Kawikaan, sa kapitulo 30 sa 5 at 6, kaya nga sapagkat dapat po ang salita ng Diyos ang ating sasabihin, sapagkat ang sabi po dito, bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nangangalung sa Kanya, para po wag masalig sa karunungan ng tao. Dito po tayo kukuha ng ating ipaliliwanag. Kaya nga sabi, iwawangis natin ang salitang ay sa Espiritu sa panalitang ayon sa Espiritu. Kaya sabi, sapagkat bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nangangalog sa Kanya. Ay kung ang ating sasabihin ay hindi na po salita ng Diyos, hindi po, kaya nga sabi sa 6, huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sabayin ka at masunduan kang sinungaling. Kung hindi na po salita ng Diyos, tayo po'y masusundo ang sinungaling. Kasi nagdagdag na tayo. Hindi na po salita ng Diyos ang ating naituturo. Kaya nga yun ang sinasabi ni Pablo sa kanyang sinasabi, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng salita. Baka mawalan ng kabuluhan ang krus. Baka nga po mawala. Kung atin po ay ating sasalitain ng ayos sa ating sarili, mawawalan po ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Hindi na po salita ng Diyos ang ating maiyaar. Kung tayo po, kaya sabi, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka sawayin kanya at masunduan kang sinungaling. Kaya ito po ang nararapat na para tayo hindi magdagdag sa ating pangangaral, na ang ganyan po ang ating dapat gawin. Sabi sa 2:13 ng unang Korinto, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan tao. Dapat po hindi yon mga itinuro ng karunungan tao, kundi
sa itinuro ng Espiritu. Yung po itinuro sa atin ng Espiritu na iwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Iwawangis na lang po natin. Ganyan po tayo para ang ating salita hindi magbubuhat sa ating sariling pagpapaliwanag. Dito po sa 18, sinasabi, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sino po itong mga nangapapahamak ito? Na unang-una po, yung pong mga hindi nagsisampalataya. Ito po'y kamangmangan sa kanila. Tulad nga, kaya tayo pinag-iingat, ang sabi nga dito sa Hebreo, Kapitulo 3, tayo pinag-iingat sa talatang 12, 3:12 ng Hebreo, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling meron kasalin naman sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Yan po, sapagkat yan po, ang salita po ng krus diyan ay kamangmangan. Yung pong mga walang pananampalataya. Diyan po tayo pinag-iingat. Yan po ay, kaya nga sabi, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila. Kamangmangan po sa kanila yan. Yung po mga hindi yan po ay nangapapahamak. Yan po sila ay mga papahamak. Nasabi pa rin dito sa unang Korinto, diyan po sa mga hindi sumasampalataya, yan po ay kamangmangan sa kanila. Ito pong at isa pa po, yung pong mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Nasabi nga dito sa unang Korinto 15:34, sabi, gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Yan pong salita ng krus ay kamangmangan po sa kanila yan. Yan pong mga walang pananampalataya at yung pong walang pagkakilala sa Diyos na sinasabi ko ito upang kahikilusin sa kahihiyan. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanilang nangapapahamak. Kaya nga, may sabi nga po dito sa Aklat ng Mga Awit, sa Kapitulo 14, ito pong mga salita ng krus, yun po'y kamangmangan sa kanila. Yung lalo na po yung mga walang pananampalataya, yung pong mga walang pagkakilala sa Diyos. Nasabi nga po dito sa awit 14, talatang 1, kaya nga sabi dito, ang mangmang ay nagsabi sa kanilang puso, walang Diyos. Yan po yan. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsisigawan ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Yan nga po ito dito sa mga kanila, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Yan po yung mga walang pananampalataya. At yan pong mga taong ayon sa laman. Nasabi nga po dito sa unang Korinto 2:14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kahit po ay pangaralan mo, hindi po yan tatanggap ng mga bagay na ayon sa Espiritu. Sa laman sila eh. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa kanila. Kahit po pangaralan nila yan, ipangaral nila ang Ebanghelyo, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa kanila at hindi niya nauunawa. Hindi po yan mauunawa, sapagkat ang ngayon ay sinisiyasat ng ayon sa Espiritu. Kaya po yung mga tao ayon sa laman, puro pang laman, puro pang bagay na ayon sa sanlibutan. Yan po yan.
mga sinasabing sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Kamangmangan po sa kanila yan. Dito sa unang Korinto, yung binasa natin kanina sa 3:3, sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantala sa inyo may mga paninibugo, yung mga ganyan, may mga paninibugo, mga pagtatalo. Oh. Hindi ba kayo mga salaman, kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng tao. Yun po yung mga sinasabing, yung pong salita ng krus ay kamangmangan sa kanila. Yan po yung mga, may mga kamangmangan. Yan po sila mga papahamak na yung pong mga lumalakad ng ayon sa laman, na sabi nga dito sa Galacia Kapitulo 5, lahat po itong sinasabi sa Galacia Kapitulo 5, sa simulan natin sa 19 hanggang 21, sabi, hayag ang gawa ng laman, yung mga lumalakad sa laman. Sa mga ang mga ito, pakikiapid. Wala po, yun po ang krus ng, ang salita po ng krus, kamangmangan sa kanila yan. Sabi, sapagkat hayag ang gawa ng laman sa mga pakikipid, mga lumalakad sa pakikipid, mga karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito po'y kamangmangan sa kanila ng Kristo. Ay doon pa rin po sila nanatili sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Kaya nga po yung sinasabi sa atin, hindi narapat sa atin yung mga bagay ng mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi. Kaya nga sabi, nabahagi baga si Kristo. Pinapabaga sa krus, yung mga ganyang mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaglian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo na tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. Ano sabi? Na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Kaya kung tayo po dyan lalakad. Kaya nga, yun ang sabi, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ito po sa atin pong mga nagsisampalataya. Kaya nga ang sabi dito sa unang Korinto 1:21, sabi, sapagkat siyamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sabi, kinalugdan ng Diyos na iligtas. At sino po? Ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Ito po ay kinalugdan ng Diyos. Kaya nga ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ito po yung na sinasabi. Ito po yung mga nagsisampalataya sa Ebanghelyo. Ito pong salita ng cross, ito po sa English po, preaching of the cross. Ay po yung Ebanghelyo. Ito po yung salita ng cross, ay po yung Ebanghelyo ng Diyos. Sapagkat diyan po ang kapangyarihan yung binasa ko sa inyo kanina sa 1:16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Ito po ang salita ng krus. Ito po ay kamangmangan sa kanila. Doon po ito sa mga nangapapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Yung po sa atin, yung po mga sumasampalataya sa Ebanghelyo. Sapagkat ito po ang sabi noong paman ng ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat. At sabi nga dito sa Marcos talatang 15, ang sabi, at sinabi niya sa kanila, magsiyayong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya
ay parurusahan. Yun po hindi sumasampalataya. Kaya nga po kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya. Kaya ito po'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Ito po'y doon sa mga sumasampalataya. At dito po'y doon sa mga nagsisitalima. Na sabi nga sa Hebreo 5:9, ang sabi, at nang siya'y napaging sakdal, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Ito po'y doon sa nagsisitalima sa Ebanghelyo. Kaya nga po, tayo po'y, ito ay kapangyarihan natin sa Diyos, sa atin na nga liligtas. Ito po'y doon sa lahat ng nagsisampalataya. Ngunit, sabi ito po'y kamangmanga sa kanila na nangapapahamak. Ito po'y doon sa mga walang pananampalataya. Ito po'y doon sa hindi mga nagsisampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga, kung tayo po'y hindi tatalima at hindi kikilala sa Diyos, tayo po'y mapapahamak. Dapat po tayo'y tatalima sa Ebanghelyo. Sapagkat siya po'y nagbibigay ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima. Kaya nga sabi, pangalan nyo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Sapagkat ang sabi nga dito sa 19, ano sabi? Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kahit po tayo ay marurunong at tayo po'y mababait. Ang sabi, isasawala ko ang kabaitan kahit po tayo na mabait. Ngunit tayo naman ay hindi nagsitalima sa Ebanghelyo at tayo hindi nagsikilala sa Diyos. Isasawala po ang kabaitan ng mababait. Kahit tayo marunong, sapagkat nasulat, isasawala ko ang karunungan ng marunong. Kahit tayo lumakad, kaya nga sabi, hindi mapupunta sa langit, hindi napakabait. Ang tanong, tumali ba tayo sa Ebanghelyo? Tayo ba'y kumilala sa Diyos? Kahit nga pa tayo napakabait at di naman natin kinilala ang Diyos at tayo hindi tumalima sa Ebanghelyo. Ano po ang sabi dito sa 2 Tesalonica? Kaya nga kahit anong bait natin, ang sabi niya, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sinabi na sa atin, pangaralan nyo ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maligtas. Tayo ba'y sumampalataya? Tayo ba'y nagpabautismo? Tayo ba'y nagsikilala sa Diyos? Kahit po tayo mabait, kahit tayo marunong. Ang sabi nga po sa 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 8, ano ang sabi? Na naghihiganti sa kanila, na naghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos. Kahit po tayo marunong, kahit tayo mabait, pero tayo hindi nagsikilala sa Diyos. Ano sabi? Na naghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Kung hindi naman tayo tumatalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, kahit anong bait natin, ano sabi niya? Isasawala ko kabaitan ng mababait. Kahit kayo marunong, isasawala ko ang karunungan, iwawal ko ang karunungan ng marunong. Kaya nga po, ang dapat sa atin, tayo po'y kikilala sa Diyos. Tayo po'y tatalima sa Ebanghelyo. Kaya nga po, siya'y nagbibigay ng walang hanggang kaligtasan sa mga nagsisitalima sa Kanya. Kaya kahit anong bait natin,
Kaya nga, ituloy natin, hindi po batayan ng tao ay tayo mabait, tayo marunong. Para tayo ay iligtas ng Diyos. Ay, balik natin. Doon sa, ituloy natin yung binabasa natin. Yung unang Tesalonica. Kaya nga, kung tayo, kahit tayo mabait, tayo marunong, pero tayo ay hindi nagsikilala sa Diyos, at tayo hindi nagsitalima sa Ebanghelyo, isasawala po ang kabaitan ng mabait, at ibabalat ang karunungan ng marunong. Sabi, ulit natin yung 1:8, sabi, na naghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Preso Kristo. Nasaan sabi sa 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan. Tatanggap po tayo ng kaparusahan kahit tayo'y mabait. Sabi, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkaparito siya upang luwalhati ng kanyang mga banal at upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng nagsisampalataya, ng mga nagsisampalataya sa araw na yon, sapagkat ang aking patuto sa inyo ay pinaniniwalaan. Kaya nga, hindi po batayan ang tayo mabait, hindi po batayan na tayo marurunong. Ang batayan po ay dapat po tayo kumilala sa Diyos at tumalima sa Ebanghelyo. Mabait nga tayo, eh tayo po ay nandun pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po tayo tuwa. Yan po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kaya nga, sa 20, ano sabi? Saan naroon ang marunong? Saan naroon na ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Sa sanlibutang ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Ito pong karunungan ng sanlibutan ito, kamangmangan po sa Diyos yan. Kung alam ang karunungan na ipinagkaloob sa tao. Sapagkat sa kanilang karunungan, hindi na po nila nakikilala ang Diyos. Na ang salita po ng krus ay kamangmangan na sa kanila. Kaya nga may sabi dito, yung pong mga marurunong ay naging mga mangmang. Saan po sila mangmang? Sa salita ng Diyos. Dahil po sa kanilang mga karunungan. Sabi nga dito sa 1:22 ng Roma, ang marurunong ay naging mga mangmang. Dahil nga po sa kanilang karunungan. Iba po yung mga matatalino. Kaya nga meron nga matatalino dyan sa kanilang karunungan, hindi na nila matanggap ang salita ng krus sa kanilang mga karunungan. Now, meron pa nga isang tao dyan na ang tao daw ay hindi nagmula sa creation. Sino yung? Kundi sa evolution. Ganyan ka ang ibang mga tao. Kaya nga sabi, ang mga marunong naging mga mangmang. Na ang tao ay nagmula saan? Sa unggoy. Kaya nga, pagbabasahin sa kanila ang mga salita ito po'y kamangmangan sa kanila. Dahil sa kanilang mga karunungan. Kaya nga, anong sabi? Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid? Sa sanlibutan ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Ay, kamangmangan lang sa Diyos. Yung mga karunungan ng tao dito sa sanlibutan. Kung gaano man sila karunong. Sabi, sa 2:6 na itong unang Korinto, kaya nga sabi ni Pablo, gayunman
ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng salibutan. Hindi po ito. Ang nagsasalita po niya, itong karunungan ng Diyos. Ang sabi, gayon may nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Hindi ng mga karunungan ng salibutan. Hindi po doon sa may karunungan sa salibutan ito. Sapagkat ito po kamang-mga sa kanila eh. Yung po kasi yung mga marunong na yan, naging mga mangmang. Bagaman hindi ng karunungan ng salibutan ito o ang mga may kapangyarihan, lalo na yung mga may kapangyarihan. Ano yung mga nasa may kapangyarihan? O simula sa hari, sa mga, lahat po yan. Kamang-mangang po ang salita ng Kristo, karamihan sa kanila. Kaya nga sabi, gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito. O mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito. Nang ito'y nauuwi sa wala. Mauwi lang po sa wala. Sapagkat ito nga pong salita ng krus ay kamangmangan sa kanila. Na nangapapahamak. Sapagkat ay nga sabi, ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng salibutan. Ginawa po kamangmangan sa kanila. Sila po yung mga, yung po marunong ay naging mga mangmang. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga sa 21 sabi, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Hindi po nila na. Dahil sa kanilang karunungan. Dahil sa kanilang tatalino. Sabi, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ito, ng sanlibutan ang Diyos. Hindi po nila nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Dahil sa kanilang mga karunungan. Dahil sa kanilang tatalino. Kaya nga sila yung naging mga mangmang. Kung makita nyo sa atin sa panahon ito, ang tatalino. Yung na iba talagang laging mga hukumpa, mga judges, mga kuwan. Pero saan sumasamba? Sa Diyos-Diyosan. Ang tatalino sa mga bagay, mga scientist, mga kung ano, mga sa kanilang karunungan, marami silang nalilika. Pero ano sabi ng Diyos? Ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan. Kamangmangan. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Hindi po nila sa kanilang karunungan. Hindi po nila nakilala ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa kanilang mga karunungan. Sa kanilang tatalino. Hindi na po nila nakilala ang Diyos. Kaya nga sabi, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya. Kaya kinalugdan na lang ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kasi nga po, kamangmangan sa kanila ito eh. Kamangmangan sa, kaya nga, ano sabi ni Pablo, gayon may nagsasalita ng karunungan, gayon man ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Ito yung ibig sabihin, yung karunungan ng Diyos. Bagaman hindi sa karunungan ng sanlibutan ito, hindi po sa mga may karunungan sa sanlibutan ito. O ng mga may kapangyarihan, yung lalo na yung mga nasa may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang ito'y nauuwi sa wala. Walang kabuluhan. Sapagkat yung nga po'y ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak dahil sa kanilang mga karunungan. Kaya nga sabi, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong. Isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Isasawala lang po ng Diyos yan. Dahil nga po sa kanilang karunungan. Hindi na po nila, kaya nga sabi, sapagkat siyamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Hindi na po nila nakilala ang Diyos. Kaya nga po, kung ibabalik natin sa ikalawang Tesalonica, siya'y naghihiganti. Saan? Sa mga hindi nagsikilala sa Diyos.
Sa 1:8 uli, sabi na nagiganti sa hindi nagsikilala sa dahil po sa kanilang karunungan, hindi na po nila nakilala ang Diyos. Kahit sila'y marurunong, kahit sila'y mababait. Ano sabi, na naghihiganti sa hindi nagsikilala, hindi na nga po nila nakilala ang Diyos eh. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, sa kanilang mga karunungan, sa kanilang tatalino. Kaya nga sabi, naghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos, kung hindi na po nila nakikilala ang Diyos dahil sa kanilang karunungan, yan po naghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating, hindi na po sila nagsisitalima sa ebanghelyo na siyang tatanggap ng kaparusahan. Yan po tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga po, sabi? Ang marurunong ay naging mga mangmang. Saan? Sa salita ng Diyos. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Hindi na po nila nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kaya nga, sabi ay kinalugdan ng Diyos na iligtas. Sino na lang po ililigtas? Sa mga nailigtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Kaya nga, ulit natin 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, isasawala ko ang kabaitan ng mababait, kahit anong bait natin. Ngunit tayo naman hindi nagsisikilala at hindi tayo tumatalima, isasawala po yan. Kaya ang ganyan po muna ang ating pag-aaral at itutuloy na po natin sa susunod nating mga pag-aaral.